Hello guys! Good day mga kapriyon. So, andito tayo guys. So, meron po tayong ginagawa ngayon na isang Todor ref na inverter. Alright, so yung ginagawa natin po ngayon is tinatanggal po natin yung suction line. Alright, at isusunod naman po natin yung discharge line para masimulan po natin mamaya na i-flushing. So, pagkatapos natin tanggalin guys, yung mga piping, so ang susunod naman po natin gawin ngayon guys is flashing po natin ito gamit ang coil cleaner. Alright, so coil cleaner po ang tawag dyan para matanggal po yung mga dumi at langis na nasa system. So, mahalaga po guys sa pagre-repair ng ref ay matanggal po yung mga langis na nakakabara sa system ng unit para mas gumanda pa po yung lamig niya pag once na nakagana po ng freon mamaya. Alright, so yan guys ang ginagawa step by step. So wag po natin yan kalimutan or makaligtaan yung pagpa-flushing. So napaka-importante po yan sa pagre-repair ng mga ref, aircon, etc. Yan, so kailangan malinis po yung system natin para maganda po yung circulation ng freon at wala pong magkakakos ng bara sa system. So, yun guys, after natin mag-flushing, so ito naman po tayo sa bagong filter dryer natin. So, sa pag-re-repair ng ref is napakahalaga po guys na magpapalit tayo ng bagong filter dryer. Ayan, so basic po yan, SOP sa pagre-repair ng ref. Ayan, so wag po natin gagayahin yung ibang nagre-repair dyan na hindi nagpapalit ng filter. So, yung luma is kailangan itapon na po yan at palitan ng bago. Yan, dahil yung filter dryer na yan ay mahalaga po ang function yan sa refrigeration cycle ng unit. Ayan, so yan po ang sumasala sa mga moisture or nagkukos ng bara ng ating system ng ating ref. So, yun po mga ka-freon. So, na-set up na po natin yung ating filter dryer at mga piping natin. So, soldahin na po natin ito or ihihinang para ma-fix na po natin ito. Yan, unahin natin yung suction line at isusunod natin yung discharge at yung pagkakargahan natin ng freon.
So yun po, naikabit na po natin yung lahat ng kanyang piping at yung charging line. So lalagyan po natin siya ng hangin bago natin ikabit ang ating filter dryer na bago. Alright. So yan guys, yung gagawin natin is ikakabit na po natin yung filter dryer natin. Alright. So, sa paghihinang naman po sa ating filter dryer dito sa may capillary is kailangan mabilisan lang po yan guys. So, hindi dapat natin tagalan dahil masusunog po ang kanyang silica gel na nasa loob po. So, kailangan ma-heat or mag-melt agad ang ating silver rod para maiwasan po yung pagbara. Alright. So, dito naman po tayo guys. So, isasarado na po natin ang ating filter dryer para makapag-deep na po tayo at makapag-proceed na rin po tayo sa susunod na steps, yung pagbabacuum. Alright. So, ito naman po guys yung pinaka-importante din po sa proseso ng pagre-repair ng ref. So, kailangan ma-vacuum natin yung unit ng 1 oras minimum. Ayan. So, napakalaga po na ma-vacuum yung unit bago natin kargahan ng Freon dahil hindi po lalamig ang system ng unit pag hindi natin siya na-vacuum ng maayos. Alright. So yun guys, after natin mag-vacuum, so nag-proceed na po tayo sa pagkarga ng Freon at eto is tinetest na po natin yung unit. Alright, so sa wakas ay medyo lumalamig na po siya at minomonitor na po natin yung unit. At after nito pag natapos ay ibabalik na po natin ito. Alright, so yun lang guys, have a nice day.